At bago pong aking baon, nagsunod ko ibulong kay Shalala. Ayan. Oy, teka, may nurse ba tayo dyan? Tumaas ang BP ko. Abangan nyo ang ambulance sa labas. Direk, ano yung sabi niya? Ano kayo sabi Ano kanina? sabi mo? Ano sabi mo kanina? ikaw? Baka ikaw Masaya ang na. buhay. Ano ko sinabi? Ano yung papabagsakin mo? Hindi. Ikaw na magpapabagsak kanina. Bakit mo At naglabi? para sa aking baon, bago patuloy ang himatayin si Shalala dito, Tagal pa ba? Ito ay tungkol sa dalawang young actress. Ito ay Yes, Titik okay. Bulag. Okay. Na ang ginagampanan nila sa TV ay mukhang kabaliktaran daw yata sa totoong buhay. Kumbaga talagang natatak din sila bilang parang title role sila at mabait yung Mga isa. bida. Yes, mga bida. Isang mabait, isang kontrabida, bida. Tapos? Ngayon, ayon sa aking VRS or Very Reliable Source, isa lang doon pinagkunan nila ng kanilang mga kasambahay. And it turned out, yung lumalabas na kontrabida doon sa TV, na young actress na ngayon ay nagbibida na rin sa isang high-rating soap. Yes. Nagtagal talaga yung kasambahay niya. Kasi mabait. Mabait. Okay. Samantalang itong isa na para nag-aastang prinsesa daw, isang young actress. Naku, bigay na bigay. Ay, eto nga, nabalita na yung kasambahay, yung kanyang nanay, halimbawa ay late na raw pakainin ng mga kasambahay. Tipong hihimatay na raw. At ang words pa, baka magka-ulcer na yung mga kasambahay niya dahil hindi masyadong pinapakain. At pag pinapakain man, sa labas ng bahay, malapit sa kulungan ng aso. Question. Ito ba yung malapit sa Malapit po kulungan sa ng aso? kulungan Ito ng ba yung aso. kapeg nyo ng iyong best friend? Yun ba yun? Naku, isumbong nyo sa Dolly yun. Hindi kaya ikaw ang Pero tama, masumbong. di ba? Ate Gladys, di ba tama? Huli yan. Yes. Huli yan, di ba sa So, Dolly? Wala kayong lulugaran. Yung mami. Napakapalaban mo ng gabing ito, Shalala. Okay mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. Alam po namin na lahat kayo ay naghihintay rin po ng mga pinakahuling kaganapan tungkol po sa sitwasyon ng ating comedy king na si Tito Dolphy. At tulad nga ng napabalita kanina, malaki po ang in-improve ng kanyang sitwasyon dahil nga, di ba binutasan nga si Tito Dolphy dito, direct, di ba? At pinasukan ng mahabang tubo patungo sa kanyang baga na nagiging dahilan po ng mas maganda niyang paghinga ngayon. At ang lahat ng kanyang mga anak ay laging nandoon at yun ang nakakapagpalakas talaga direct. Yung moral support na nakikita. Kaya sabi nga ni Eric, parang nararamdaman nila na sa mga panahong ito ay talagang nagiging makapangyarihan ang prayer. prayers. Ang prayers. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pagdarasal para sa mas maagang pagaling ni Tito Dolphy. Yeah. Ayan. very Okay? good. At naku, ang dami-dami naman natin. Pwede pa ba kami magpasalamat sa mga panahong to? Katulad ni Lloyd Arcelo, ng aking designer, di ba? Si Warren Encarnacion, si Elvi Torres, Tito Manny Garcia, and Tita Norris Key. Yes. Ang Copiroti, maraming And of salamat. course, Bella Medical Ay, Group. meron pa Si tayong Mark Ganfresh. Panoorin po muna natin ito. Ang latest kay Mang Dolphy ngayong Lunes. Successful ang ginawang tracheotomy o pagbuta sa lalamunan ni Tito Dolphy noong Sabado ng gabi. Ayon mismo sa anak niyang si Eric Hizon, ginawa ang procedure na ito para mapadali ang paghinga ng Comedy King. Sa ngayon ay mas maayos na ang kalagayan ni Tito Dolphy at mas maganda na rin ang response nito sa gamot. Ang vital signs mas umayos na rin. Ang blood pressure naging normal na at tinanggal na rin daw ang respirator. Kaya naman abot-abot ang pasasalamat ng pamilya Quezon sa mga taong patuloy na nagdarasal para sa pagaling ng kanilang ama. Mga artista, nagpahatid ng panalangin at pagmamahal para kay Tito Dolphy. Lahat tayo dito sa industriya. Sa buong Pilipinas, syempre, pinagdadasal ang paggaling. Ang bilis sa paggaling ni Tito Dolphy. Hang in there, Tito Dolphy. Marami po nagmamahal sa inyo at naghihintay sa iyong pagbabalik. Alam ko na nabanggit na marami siyang buhay na binago na hindi siya humihingi ng atensyon o ng kasamang write-up. You know, Dolphy has always had a positive effect sa napakaraming mga buhay. I've been praying for him, for his recovery. And sana talagang yung pain na dinadaanan niya, sana hindi niya masyadong maramdaman yun. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At least, kumbaga, umubuti yung kalagayan ni Tito Dolphy. Pero ganun pa man, sana po tuloy-tuloy yung pagdasal natin para magpatuloy yung paglakas niya.
napakasarap pakinggan. At para po sa mas marami pang detalye tungkol sa gumagandang kondisyon ni Tito Dolphy ngayon, makakasama po natin sa kabilang linya si Direk Eric Quezon. Direk Eric, magandang gabi po. Magandang umaga sa inyong lahat. Oh, yes! Good morning, Eric. Good morning. Good morning. Morning, Good morning, Direk. Good morning. Siyempre, ang lagi namang katanungan, Eric, di ba? Kumusta na ang daddy nyo? I'm actually, right now, I'm nasa ICU ako. Ako nakatalk ngayong gabi nito. So ako nandito. He's okay. Kumbaga parang his vitals have improved. However minimal it is, no? So syempre kahit pa paano, gaya nga ng sinabi nyo kanina, yung tracheostomy talaga nakatulong na malaki dahil nga talagang nakakahinga siya. And of course, yun ding dialysis. And, of course, syempre nag-worry pa rin kami dahil sa sana lang talagang kayanin ng daddy ko yung lahat ng mga gamot na isinasalin sa kanya. No? So, that's why kaming magkakapatid din dito. Of course, hindi kami tumitigil. And of course, yung mga doktor at mga nurses dito sa Makati Med, talaga din namang kumbaga parang every minute meron silang ginagawa sa daddy ko. Tine-check nila talaga kung ano yung, kung talaga nag-improve yung mga vitals. Nag-improve naman talaga. Although yun lang, right now, kakatapos lang yan ng earlier, kasi hindi talaga pwede pagsabayin yung transfusion ng dugo at saka ng dialysis. So, papalit-palit lang talaga yon. So, right now, kakatapos lang ng dialysis. So, pagkatapos ng dialysis, nagtatransfusion kami ng dugo. Kasi nga yung kanyang platelet count medyo mababa lang. So, alarming lang yung pagkababa ng platelet count niya. Kaya, sinusplayan namin siya ng platelet concentrate at saka ng dugo. Kaya naman, somehow, naman siya. No? Eric, I mean, kompleto na ba kayong mga magkakapatid? Is everybody there or may hinihintay pa kayong mga relatives? Well, we're still waiting for one brother of ours, si Carlos, si Sonny. Kasi yung mommy din nila just got sick recently, no? So nagre-recuperate pa. So hindi naman din niya maiwanan yung si Tita Gloria. So pero natin, he's supposed to arrive on if not tomorrow, if I'm not mistaken, if not tomorrow or Wednesday morning. So alam mo na mga terminology. No? Pero Eric, di ba madalas ang blood transfusion ng daddy mo? Kayo ba ay nangangailangan manawagan para sa blood donation? Right now, hindi pa naman. Meron kaming enough supply. Although there are days na parang biglang kinakailangan, lalo na pagka nagkakaroon ng, yun nga, pagka medyo bumababa yung platelet count, no? So biglang naman kami. Pero ang gusto rin namin magpasalamat sa Red Cross, talagang nandiyan sila na sinasabi nila talaga sa amin na pagka kumuha kami, maski na kumuha kami sa kumbaga, let's say kumuha kami today, they make it a point that meron talaga nakareserva para sa daddy ko. Meron silang nire-reserve just in case na kinailangan pa. Every day meron silang talagang nire-reserve apart from the hinihingi namin at kinukuha namin sa kanila. Meron talaga silang nire-reserve just in case na mga ilangan yung daddy ko. Okay, at syempre of course maski sa dami namin sa lahat ng mga nag-donate, hindi ka naman pwede mag-donate ng 2 beses. Isang beses lang, And the after 6 months ka na ulit pwede mag-donate ng dugo. So that's why we're asking din some of our friends na magbigay ng dugo. So meron na kaming nakukuha. Yes, Direk Eric, ano pong blood type? B+. B+. Ayan, malinaw, B+. Direk Eric, yung panahon na nandyan ka sa tabi ng daddy mo, ibinigay mo pa sa amin yung kapiraso para sa mga pinakauling pangyayari. Maraming salamat sa iyo. Thanks so much. Oo naman. Salamat, Kasi ito din namang panahon na to talaga nilalaan namin talaga para sa daddy ko. Ang kasama ko dito ngayon, kumbaga ang nakatoka ngayon ay ang Blue Ridge family. Alam mo yan, Ate Christy. Si Ronnie, si Madonna, at si Ronnie, si Madonna. Huling tanong na lang, Direk Eric. Uuwi ba ang Tita Baby? Sinabi naman niya sa statement niya na pagka kinailangan siya, pupunta siya dito.
Okay. Pupunta siya. Ang kanyang dakilang ina, Miss Yeah. Baby Smith. Okay. Direk, thank you so much, ha? Thank you. Thank you. Maraming Thank you. salamat po. Thank you. Pinagdarasal para sa Direct iyo, and Ama. bye. Thank you so much. Ay, naku, mga kapatid, punong-puno po talaga ang ating programa ngayong gabi. At alam po namin na marami pa kayong hinihintay kaya hanggang bukas. Magkikita tayo, Yes! IC. Huwag magpapahuli sa mga chika at intriga. Dito ka na kung saan ikaw ang tunay na bibida. At merong lulugaran. Correct! Live na live! Buhay na buhay, Susie! Maraming salamat